Matapos ihayag ng Philippine Navy na darating sa bansa ang mga barkong pandigma ng mga bansang miyembro ng NATO, sa isang satellite image ay nakitang naglalayag na patungo sa Asia ang 9 na barko ng iba't ibang mga bansa mula sa Europa, habang ang naval group naman ng China na pinangungunahan ng isang aircraft carrier nito ay nakitang naglalayag naman malapit sa Batanes. Samantala, 4 na barko na naman ng China Coast Guard ang pinalayas ng Taiwan Coast Guard matapos na iligal itong pumasok sa restricted waters ng Taiwan. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Matapos i-anunsyo ng Philippine Navy na inaasahang darating sa bansa sa mga susunod na buwan ang mga barkong pandigma ng mga bansang miyembro ng NATO, base sa isang post ay nakita sa satellite image na nakapormation na ang 9 na mga barko mula sa Europa habang tumatawid ang mga ito sa Suez Canal patungo sa Indian Ocean. Ang mga barko ay kinabibilangan ng 3 barkong pandigma ng United Kingdom, 2 Norwegian warship, 1 Canadian warship, 1 Spanish warship at 2 American warship. Samantala, matapos palagan ng Japan ang naval group ng China na nagpakita ng puwersa malapit sa Senkaku Island, ang naval group ng China ngayon ay lumipat na sa Philippine Sea at huling namataan ito na may layong 500 kilometers mula sa Taiwan at 360 naman mula sa Batanes. Ang naval group ng China ay pinangungunahan ng isang aircraft carrier na Liaoning, 4 na destroyer at 2 frigate at 1 fast combat support ship. Habang ang Liaoning ng China ay nasa Philippine Sea, ang isa pang aircraft carrier nito na Shandong ay patuloy na nagpapatrolya sa South China Sea, habang ang pinakabago namang aircraft carrier nito na Fujian ay ibinalita ng China na nasa pagsubok pa rin ito, at kapag natapos na umano ang mga pagsubok ay magtataglay umano ito ng mga advanced nilang fighter jets tulad ng pinakabago nilang J-35. Bukod sa mga aircraft carrier na yan ng China, ayon sa isang satellite image mula sa Maxar Technology, ang China kamakailan lamang ay nagpadala rin ng mga H-6 nito na isang bomber aircraft sa Paracel Island. Samantala, ibinalita naman ng Taiwan noong Miyerkules na 4 na naman ang barko ng China ang kanilang pinalayas. Ayon sa Taiwan Coast Guard, ang 4 na barko ng China Coast Guard na may bow number 14609, 14603, 14608 at 14513 ay iligal na naman umanong pumasok sa Kinmen na isang restricted waters na nasa pangangalaga ng Taiwan. Hindi nabanggit ng Taiwan kung ilang barko ang kanilang idineploy, pero makikita sa inilabas nilang video na tinataboy ng kanilang maliit na barko ang isang malaking barko ng China Coast Guard paalis sa lugar. Matikas talaga ang Taiwan, mga kabayan. Vessel PB-100AC calling. You have illegally entered our jurisdictional water without permission. Your actions have affected maritime order and security of ROC Taiwan. Adjust your course away and leave immediately, or we will take necessary action under the Act of ROC Taiwan. Sa ngayon ay patuloy na nagpapakita ng puwersang pandagat ang China sa pamamagitan ng pagpapadala ng hindi pangkaraniwang malaking bilang ng mga sasakyang pangdagat ng Navy at Coast Guard sa malawak na katubigan ng Silangang Asya. Ayon sa mga eksperto at mga opisyal ng seguridad, ang mga hakbang na ito ng China sa rehiyon ay nakakagambala, tulad ng pag-deploy nito ng nasa 70 na mga Navy-guided missile frigate, destroyer at mga Coast Guard vessels sa loob ng buwan ng Mayo lamang. Sinabi naman ng Defense Ministry ng Taiwan na patuloy umano nilang binabantayan ang mga naval group ng China dahil sa posibilidad na magsagawa na naman ito ng mga pagsasanay sa paligid ng Taiwan. Ayon naman kay Taiwan President Lai Ching-te, itinaas umano ng Taiwan ang paghahanda nito sa posibleng labanan alinsunod sa antas na mga pagbabanta. Ayon naman sa punong kalihim ng gabinete ng Japan na si Yoshimasa Hayashi na tila sinusubukan ng China na pahusayin ang kapasidad nito na magpatakbo ng malayo mula sa baybayin ng China, at hangad umano ng China na pangibabawan ang Amerika na nagde-deploy ng mga sasakyang pandagat sa iba't ibang mga panig ng mundo. Kaya naman ang gobyerno ng Japan ay naglalayo na bantayang mabuti ang kanilang nasasakupan na may katuturang kilusan at gawin ng
buong makakaya sa pagsasagawa ng mga aktibidad at pagsubaybay. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Philippine Navy na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang iligal na presensya ng China sa mga maritime zone ng mga estado ng Timog Silangang Asya ay nakagagambala umano sa kapayapaan sa rehiyon. Ngunit ang tugon dyan ng tagapagsalita ng China Foreign Ministry na si Mao Ning, ang mga aktibidad umano ng mga barko nila ay naaayon sa internasyonal na batas at kasanayan at dapat na tinitingnan daw ang mga ito ng may layunin at makatwiran. Abay baka naman layuning mang-aagaw ng teritoryo.